Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ilang minuto na siyang tulala sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa oras na ito. Selos, bighati at awa sa sarili. Hindi niya alam basta't ang alam niya ay kusang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita kanina ang dating asawa na may kahalikang iba. Hinampas niya ng makailang ulit ang manibela ng kanyang sasakyan. Ito na ba ang karma niya? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng sakit na ginawa niya? Ganito rin ba dati ang nararamdaman ni Isabel o mas matindi pa? Parang pinapatay siya. Parang dinudurog ang puso niya nang makitang may ibang kahalikan si Isabel. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang unang halik nila bilang mag-asawa. Tumuloy na siya sa mall upang isofervise ang bagong tayo niyang negosyo. Bukas ay first day nila pero parang wala siya sa mood. Parang magkakasakit siya sa oras na iyon. Hanggang sa umuwi siya ay parang wala siya sa sarili. Dahil kapag pipikit siya, ay sina Isabel at Kent ang nakikita niya. Mahal, maaga ka atang umuwi. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng beef steak. Masayang sambit nito sa kanya. Masarap to. Dagdag pa nito. Marami pa itong sinasabi ngunit hindi niya iyon naiintindihan. Dahil wala naman ang isip niya sa babaeng kaharap niya ngayon. Leo, nakikinig ka ba sa akin? Kanina pa ako nagsasalita pero parang nagsasalita ako sa hangin ah. Bulyaw nito sa kanya. Nagpatuloy lamang siya sa pagsubo ng kanin at ulam. Hindi nga niya nalalasahan kung masasarap ba ang luto ni Laila o hindi eh. Hay nako, makatulog na nga lang. Walang saysay ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ka naman nakikinig at nagsasalita dyan. Inis na hiyaw nito. At bigla na lamang umalis sa dining area. Tuluyan na pala siyang pinalitan ni Isabel sa puso nito. Pero yun naman talaga ang gusto niya, hindi ba? Sinabi pa nga niya dati sa asawa niya na sana'y makatagpo ito ng lalaking magmamahal rito ng lubos. At nangyari na nga, may isang Kent na bilyonaryo rin ang dumating sa buhay nito at kayang ibigay ang lahat kay Isabel. At ang pinakamasakit pa, sa tuwing iisipin niyang ito na ang tatayong ama ng magiging anak nila ni Isabel. Parang ayaw iyong tanggapin ng sistema niya. Tatayo na sana siya nang biglang tumunog ang sipi niya. Tumawag ang kanyang ama. Asking his forgiveness is never an option for him. Sa ginawa nito sa kanya, kailangan niyang ipakita na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Daddy? So, you're still with that woman until now, Leo? Sige lang. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tibay mo. Tinawagan ko si Isabel at kinukumusta ko siya. Alam mo ba kung anong sinabi niya? Kambal ang magiging apo ko. Tandaan mo ito, Leo. Kapag hindi ka pa natauhan dyan sa pagiging tanga mo, mas pahihirapan pa kita. Huwag na huwag mo akong susubukan, Leo. Hanggang sa hindi ka bumabalik sa asawa mo, wala kang mahihita kahit piso sa akin. Sambit nito sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa dahil ibinaba na nito ang tawag. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Kambal. Diyos ko. Kambal ang magiging anak nila ni Isabel. Natutuwa si at naiiyak sa sandaling iyon. Lingid sa kaalaman niya ay nakikinig lamang si Laila sa sinasabi ng ama niya kanina. Naka-loudspeaker kasi ang sipi niya. Lihim itong naiinis sa ama niya dahil hindi talaga ito boto rito. Mabilis na tumakbo si Laila patungo sa loob ng bathroom at doon umiyak. Binuksan nito ang shower upang hindi marinig ni Leo ang pighati nito. Hawak-hawak nito ang nakaumbok na tiyan. Napakamatang-pobre mo talagang matanda ka. Kahit na kailan hindi ka boto sa akin. Ako na ang mahal ng anak mo kaysa sa Isabel na yon. Hiyaw niya sa loob ng banyo. Subuntos rin sa Isabel. Akala ba niya ay baog ang babaeng yon? Bakit bigla na lamang nabuntis? Anak, huwag ka mag-alala. Tayo ang pinili ng daddy mo at tayo ang tunay na Del Carmen.
dahil magpapakasal na kami kapag dumating na ang papeles nila. Siya lamang ang dapat na bumalik at tumira sa mansyon na itinayo ni Leo at Isabel. Siya ang bagay na maging reyna na mansyon na iyon at hindi ang babaeng yun at ang mga anak nito. Nang mailabas na niya ang lahat ng hinanakit niya, ay lumabas na siya ulit sa bathroom at nagpanggap na natutulog na. Hindi niya kayang mawala ang lahat sa kanya ngayon. Ayaw niyang bumalik sa squatter area dahil isinumpa na niyang hindi na siya tatapak pang muli sa lugar na iyon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang magluto ng almusal. Ito ang unang araw nila sa mall. Kahit na magsusupervise lang naman sila sa grill house ay kailangan niya pa ring pumasok na maaga kasama si Leo. "Mahal, mag-almusal na tayo," anyaya niya nang makitang nakabihis na ito. Umupo ito sa harapan niya at nagsandok ng fried rice, bacon at eggs na luto niya. "Mahal, galit ka ba sa akin? May ginawa ba akong mali? Sabihin mo lang para maayos ko." Uwi ka niya rito. Nag-aalala siya sa asawa dahil tila nanlalamig na ito sa kanya. Ngunit tumango lamang si Leo sa kanya at pagkatapos kumain ay tumayo na ito at nagsipilyo na. "Bilisan mo na, Layla. Kailangan nating maging maaga." Anito na nauna nang lumabas sa kondo. Bakit nga ba iba na ang turing ni Leo sa kanya? May plano na ba itong iwan siya at bumalik sa dati nitong asawa? Nang dumating sila sa mall ay sandali lamang nag-instruct si Leo sa kanya kung paano dapat na i-manage ang grill house. Tuwang-tuwa naman siya dahil umaga pa lamang ay marami na silang customers. Pakiramdam niya ay sisikat ang grill house nila. Tinawagan na rin niya ang mga kaibigan niya upang ibalita sa mga ito ang tungkol sa bago at patok na negosyo nila ni Leo ngayon. Pinapunta niya ang mga ito sa mall dahil panggabi pa naman ang trabaho ng mga ito. Si Laurely at Mafia na dati niyang kaibigan sa bar, tuwang-tuwa naman ito nang ilibre niya ang dalawa ng mga masasarap na menu nila. "Wow, Layla ha, negosyante ka na talaga," wika naman ni Mafia. "Alam mo, pampalipas oras ko lang to. Panereklam ko kasi kay Leo na boring na sa bahay. Kaya nag-rent siya rito at heto ako ngayon. Alam niyo ba sa umaga pa lang, halos 30,000 na nasa kaha. Pagmamayabang nito sa mga kaibigan." "Talaga? Siya nga pala, Layla. Pwede bang makahiram muna ng 3,000? Pambigas lang namin," wika naman ni Laurely. "Ha? Sige, teka lang." Lumapit siya sa kahera at kumuha ng 3,000 sa kaha nito. "Ma'am, ililista ko po yan ha. Magagalit po si Sir Leo. Bili niya kasi sa akin na walang ibang mangingialam sa kaha." Natatakot na wika nito. "Gawan mo ng paraan para hindi na makasama pa sa inventory. Alam mo rin ba ang sabi ng sir mo? Nasasabihin ko raw sa kanya kung sino ang matigas ang ulo." Banta naman niya rito. Wala itong ginawa kundi sumunod sa kanya. "O eto girl, sayo na yan. Huwag mo nang bayaran. Maliit na bagay lang yan naman." Pagmamayabang niya sa kaibigan. Nang lumabas siya sa kwarto niya ay agad namang lumapit si Julie sa kanya at may dala-dala itong isang basket na puno ng iba't ibang klaseng mga prutas. "Ma'am, may nagpapabigay po," anito habang iniabot sa kanya ang basket ng mga prutas. "Sino ang nagbigay?" "Naku, lalaki raw po. Iniwan lang daw po sa crew," sagot naman ito. Siguro si Kent," wika niya at dinala na ang basket sa loob ng kwarto niya. Tamang-tama at mag-aalmusal pa lamang siya. Maraming prutas lamang ang kakainin niya sa umagang ito. Pasurpresa pa talaga itong si Kent. Napapangiti na lamang siya sa lalaking yun. Tila naman nababagot siya sa araw na ito at napag-isipan niyang mamasyal na muna sa mall para bumili ng kahit iilang pares lamang ng damit. Medyo lumalaki na kasi siya at nagsisimula ng maging obvious ang tiyan niya. Kaya bibili siya ng damit upang hindi paghahalata ang buntis siya. Running to 8 weeks na ang tiyan niya at may mga changes na rin siyang nararamdaman sa katawan niya physically. Ang dibdib niya ay parang lumalaki na ata and she gained extra pounds. Pero hindi naman iyon sobra-sobra. Ang hugis ng katawan niya ay hindi pa rin nagbabago. Nasa shape pa rin naman iyon kahit na magdadalawang buwan ng siyang buntis. Ngayon lamang siya ulit nakapaglibot sa malaking mall na sikat sa kanilang syudad. Marami rin palang bago. May mga shop na hindi niya makita. Siguro isinara while on the other hand, may mga bago namang shop at food shop naman ang bumukas.
Pumasok siya sa isang butik. "Hello ma'am, how about the accessories po?" Tanong sa kanya ng tendera. Tila naa-attract siya sa iba't ibang kwintas at bracelet na ibinebenta doon. Kaya she asked the sales lady to let her fit those accessories. May mga mura pero yung mga pinipili niya ngayon ay pricey but elegant. Parang nakita na niya ang mga disenyong ito. She just forgot kung saan niya ito nakita. "Wow ma'am, bagay na bagay po sa inyong bracelet na yan." Wika naman ng sales lady when she fit on the vintage type bracelet na may iba't ibang cute na mga silver design. She loved the designs, bagay sa katauhan niya. May maliliit na hugas puso, buwan, barrel stars at iba pang cute na mga designs. "Napaka-cute talaga, magkano pala?" tanong niya rito. "That bracelet is worth 11,000 pesos po," sagot naman ito. Napatango naman siya. "Well, pricey but worth naman ang price niya." Aniya naman rito. "Well, the bracelet is like a symbolic icon." Bagay nga sa kanya, ngunit hindi naman niya kayang bilhin yan dahil wala naman siyang pera. "Naku, sayang lang ang effort mo at oras mo sa babaeng yan. Wala naman yung pera." Pareho silang lumingon nang marinig ang boses na iyon. Si Laila na naka-cross arms pa at naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. "Ma'am Laila, good morning po." Wika nito sa biglang natataranta nang makita ang impaktang babae. Mas lumapit pa ito sa kanya at sumandala sa estanting. Sinasandalan rin niya habang namimili ng iba't ibang mga kwintas at necklace na nakapatong sa ibabaw ng stante. "Good morning. Mabuti naman at marunong kang bumati sa may-ari ng butik." Taas noon itong wika habang nakatitig sa kanya. So nagpatayo pala ng butik si Leo. Kaya naman pala familiar ang mga accessories at mga damit ng butik na iyon dahil it's from Karen Clothing Line na ito rin mismo ang nagdidisenyo. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Bibilhin pa sana niya ang bracelet na iyon pero dahil kay Laila huwag na lang. Paninindigan niya kung ano ang sinabi nito na wala siyang pera. "Oo nga no, wala naman pala akong budget pambili nun. So miss, salamat na lang talaga ha sa effort mo." Aniya sa sales lady na nginitian niya rin. "Hay nako, salamat naman at aalis ka na. Kinalat mo lang ang mga accessories dito, Isabel. Dun ka na lang sa kabila o, bagay sa'yo ang mga ukay-ukay." Wika nito sa kanya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, patungo sa mukha nito. "Ukay-ukay? Nagpapatawa ka ba? Ikaw nga dyan ang mukhang ukay-ukay dahil mukhang mumurahin kang babae na pakalat-kalat sa tabi. Ukay-ukay rin kasi yung ugali mo." Kumalakak ito na malakas habang tinitingnan ang kanyang suot. "Ako? Mukhang ukay-ukay? Tingnan mo nga ang suot ko. Branded, simula ulo hanggang paa." Pumustura pa ito na parang supermodel sa kanyang harapan. "Trying hard ka talaga no? Kahit na lumakla ka pa ng ginto, sumisingaw pa rin yung ugali mo. Pangkalye ka lang talaga, Laila. Anyway, makaalis na nga rito. Sayang lang ang oras ko sa isang walang kwentang katulad mo." Tinalikuran niya ang babae ngunit nang makarating na siya sa pinto ng butik, ay biglang tumunog ang pintuan at lumapit ang mga guards sa kinaroroonan niya. Nang lingunin naman niya si Laila ay napakalapad ng ngiti nito sa mga labi nang makitang lumapit sa kanya ang mga guards ng butik. "Ma'am, pacheck po ng inyong bag." Wika ng isang guard. Binuksan naman niya ang zipper ng kanyang shoulder bag at nabigla siya nang ipinakita sa kanya ng guard ang isang kwintas na may tag pa. "Naku ma'am, bakit po may necklace ang bag ninyo?" "Ano? Anong ibig mong sabihin? Inaakusahan mo ba ako nagnakaw? Bakit ko naman gagawin yun, aber? Siguro may naglagay niya sa akin." "Tingnan mo nga naman, kinalat mo na nga ang mga accessories, tapos nagnakaw ka pa. Nasa loob ng bag mo, Isabela. Hindi mo na kailangan magsinungaling pa. Walang ibang tao sa loob ng shop, ikaw lang at ang sales lady kanina, no?" Nakapamaywang na wika naman ng babae. "Anong nangyayari dito?" Nakita niya sina Karen at Leo na papalapit papasok sa butik. "Mahal, Ate Karen, tingnan niyo po oh." Nakita ng guard sa loob ng bag niya. Tudo tanggay pa siya na kinuha niya. Biglang umamo ang mukha ni Laila na lumapit kay Leo. Lumapit naman si Karen sa kanya at nakapagbeso sa kanya. "Laila, sigurado ka bang ginawa iyon ni Isabel?" Tanong naman ni Karen sa babae. Nakakunot lamang ang mukha niya habang nakatingin sa mukha ng babaeng parang baliw.
Alam naman niyang hindi maniniwala ang sister-in-law niya. Ewan lamang niya sa dati niyang asawa na ginayuma yata ng babaeng ito at naging bulag na. Mahal, kawawa naman siya. Mukhang wala na atang pera at nagnanakaw na lang. Wika nito sa kanya. Gusto mo ba talagang matulog sa kulungan, ha, Layla? Dahil kung hindi totoo ang sinasabi mo, aakusahan kita ng moral damage. Matigas niyang wika. Now ikaw lalaki, ano ang masasabi mo? Baling niya kay Leo na obvious naman ang paghihirap sa mukha nito. Layla, kahit nakita pa ang necklace sa bag ni Isabel, I'm not convinced that she can do that. We've been together since college days. Kilalang kilala ko siya. We have CCTV footage to review, but for me, sapat na ang pagkakilanlan ko sa kanya. At hinding-hindi niya iyon magagawa. At saka itong pinagbibintangan mo ay isang heredera ng mga Ignacio sa Mindanao. Hindi niya ipapahiya ang sarili niya sa ganyang halaga lamang. Wika naman ni Leo kay Layla. Yeah, tama si kuya. At saka maniniwala pa ako kay Isabel kaysa sayo na nagbibintang lang. Wika naman ni Karen. Leo, kinakampihan mo ang dati mong asawa kaysa sa akin? Tila naiiyak na wika ni Layla sa sandaling iyon. Hindi ito kinausap pa ni Leo kaya humagulhol na tumakbo palabas ng butik si Layla. Ma'am, I'm sorry po talaga. Nakita ko po siyang naglagay ng necklace na iyon sa bag ni ma'am. Hindi ko lang po sinabi dahil baka po pag-initan pa ako ni Ma'am Layla. Naku kuya, may kasama kang baliw. Wika naman ni Karen sa kapatid. Isabel, I'm really sorry sa ginawa niya sa'yo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa'yo. Malumanay na wika ni Leo sa kanya. Nakalimutan na ata niya ang huling araw na nag-usap sila ng mahinahon. Please lang Leo, disiplinahin mo ang kabit mo. Sa susunod na may gagawin pa siyang kabaliwan, sasapakin ko na talaga ang mukha ng babaeng yon. Hindi naman siya nababahala dahil alam naman niyang may CCTV sa loob to prove her innocence. I'm so sorry ulit Isabel. Paulit na saad naman ni Leo. Nakita niya ang mga mata nito na nakatingin sa maliit lamang na umbok na tiyan niya. Pero dahil medyo fitted ang damit niya, ay naging obvious ang pagdadalang tao niya. How can you be so blind, Leo? Can you really see that? That woman will bring your name to the ground. Babagsak ka, Leo, dahil sa kanya. At hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo lang siya. Nasaan ang dugong Del Carmen na dumadalo dyan sa'yo? Kung nagpapakatanga ka lang sa isang babae. Kailan ka magigising, Leo? Mahaba niyang salaysay sa lalaki. Nakita niyang natigilan ito dahil sa sinabi niya at hindi na ito nakasagot pa sa kanya. Ngunit kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Ang sabi niya ay ayaw na niya itong makaharap pa, which is tama naman dahil gusto na niyang makapag-move on. But the Del Carmen, his family has been part of her life and she doesn't want it to be stained by Leo's mistress. Ilang beses na siya nitong gustong ipahamak. Ano pa ba ang kaya nitong gawin? What have you done, Layla? You just put yourself in shame again. Ano ba ang problema mo? Bakit hindi mo siya bigyan ng katahimikan? Galit niyang bulyaw kay Layla nang dumating siya sa loob ng kondo. Umiiyak ang babae na madatna niya sa loob. Pero sa halip na kaawaan niya ito, ay sinigawan agad niya ang babae. Hindi niya makontrol ang galit niya. Galit ako sa kanya, Leo. Galit na galit ako sa kanya. Ikaw pa ang galit? Ikaw ang kerida. Ikaw pa ang galit sa kanya? Oh, come on, Layla. Napakaisip bata mo talaga. Hiyaw naman niya rito. Mahal mo pa ba siya? Isang tanong, isang sagot, Leo. Natahimik siya at napaupo sa tabi nito at sinambunutan ang sariling buhok nang dahil sa inis. Leo, mahal mo pa ba siya, ha? Muling sigaw nito sa kanya. Ngunit hindi siya makasagot rito. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil mahal mo pa siya, Leo. Ako ang pinili mo. Pero bakit siya pa rin, ha? Akala ko ba wala na siya sa puso mo? Pero bakit ganito, Leo? How did you know, Layla? Paano mo nasabing mahal ko pa siya? Hindi mo ako masisisi, Leo. Dahil sa tuwing gabi kapag natutulog ka na, palagi mong sinasambit ang pangalan ni Isabel. Palagi mo siyang tinatawag. Humihingi ng tawad kahit na sa panaginip mo, bukang bibig mo siya parate.
Love ang tawag mo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Leo. Bakit hindi ako dapat na magalit sa kanya? Humihikbi naman itong wika sa kanya. Ang bigat ng dibdib niya sa sandaling iyon. Dahil totoo iyon. Palagi niyang tinatawag ang pangalan ni Isabel at humihingi siya ng tawad dito. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang magkabila niyang kamay. Bakit napakasakit tanggapin ang katotohanan ng nagsisisi siya? 3 buwan silang magkasama ni Laila. Pero sising-sisi na siya. Hindi mo ako pwedeng iwan, Leo. Dahil magpapakamatay ako at ang mga anak mo. Nagpa-ultrasound ako, Leo. Kambal ang mga anak natin. Iiwan mo ba ako? Or babalik ka sa asawa mo? Na hanggang langit ang pagkamuhi sa'yo? Miserable ka na, Leo. Dahil wala kang ibang choice. Pinili mo ako. Binigyan mo ako ng pag-asa at ngayon, ipamumukha mo lang sa akin na mas mahal mo pala ang asawa mo. Hindi pwede, Leo. Akin ka lang. Akin ka lang.